Napakaganda po ng sharing ninyo. Na-share din niyo po na talagang na-emphasize ni His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI. Parati ko din narinig kahit po sa mga libro niya, he always emphasized the name of Jesus. Why is it, Lolo Densi? Ganun na lang ang kanyang emphasis on the word of love of Jesus. Ang isang dahilan diyan na nakita natin kay Pope Emeritus Benedict XVI na yung ang lalim ng kanyang karunungan na hindi lang sa libro nagagaling, karunungang galing sa kanyang pagdinilay, karunungang galing sa kanyang puso, na iyan ay nakaniig sa iisang mensahe ng Diyos Ama, iisang salita, na iyan ay si Jesus. At ito ang sinasabi, wala namang ibang paghahatid ng mabuting balita or evangelization, ko sabihin, na hindi nakatutok kay Jesus o walang pagbabalita na hindi ang laman ay si Jesus, na tanging ekspresyon ng pag-iibig ng Ama sa atin. In other words, si Jesus ang salitang buhay ng Ama. Ayan. Buhay hindi lang sa pandinig, buhay hindi lang sa pagkakita ko, buhay sa paghatid sa atin ng pag-ibig, karunungan, pag-unawa, pagmamahal, pagpapatawad, pagyakap, pagpapakain, pagpapagaling, pagtuturo, pagbigay ng Diyos Ama. Sa isang salita, siya ang kabuuan ng anumang galing sa Ama, ang ganap na kagalingan at ganap na kabanalan. Sa salitang yan, tama-tama ginawa ni Pope Emeritus, Jesus na pagmamahal, Jesus na kabaitan. Yun ang kanyang pahiwatig, paalaala sa mga obispo, kardinal, pare, at maging laego. Ito sa larangan yan siguro, tama ang sinabi ni paalaala ni Cardinal Tagle. Ang tawag ko din si Cardi. At basta kasi Cardi, at tawag ko din si Cardi. Tama, payag ako. Sige, hindi pundido. Alright. Pagkat yung pagdadala kay Jesus, wala sa panahon yan eh. Lahat panahon, aakma yan. Lamang, tabi sa bani, Cardinal Tagle na talaga mahirap ngayon. Bakit maraming competitor si Jesus. At nabanggit na niya yung iba't ibang nararanasan ng kabataan. At maging matatanda naman. Pag samasamahin mo na yung lahat na maihahandog ng makabagong kabihasnan at Jesus, dapat mas matimbang si Jesus. Attractive na si Jesus eh. Talagang ma-attractive na siya. Lamang, nisking attractive isang bagay, pag nahaluan mo ng iba't ibang liwanag at kulay, nag-iibang tingin mo dyan eh. Kung yan halimbawa isang estatwang garing, still garing pa rin yan. Marble pa rin yan. Pero lagawa ng yung ginagamit sa sayawan, yung iba't ibang kulay. Whatever. Hindi ko alam yung lingwahe ngayon eh. Ay talaga, mag-iibang tingin mo sa sa garing, sa marble, sa ivory. Very up-to-date si Lolo. Ganun, kanya. Psychedelic. Siguro pupunta siya. Yung tama yung sabi mo, wala namang napupundi. Lamang, meron nawawala ng kamandag. Wala rin. Galing na si Lolo, magpalusot, no? Anyway, evidence, no? Kasi nasabi talaga natin na inimpa sa Diyos pag-ibig. Pero isa pong sinabi din niya na talagang nakakatunang pansin is really true prayers, no? Di ba? Very powerful prayer kasi alam ko po, kayo po ay madasali. Sa dami ng problema niyong Cardinal sa Cebu din po, alam ko ang isang strength ninyo is really prayer. How true is it talaga ang pagdadasal ay nakakatulong sa pananampalataya natin? Kasi ang pananalangin ay pakikiisa sa Panginoon. At madali kang makapunta sa Kanya kung ikaw ay nasa estado ng panalangin. Dahil na nakafocus ang buong misyon na simbahan kay Jesus sapagkat minahal ng Diyos na ang mundo na ipinadala niya hindi kung sino kundi ang kanyang bugtong anak
para tayo ay sagipin sa matimong kasalanan. Dahil dito nakafocus doon, ha? At ako'y natutukat sa Cebu, nakafocus sa Santo Niño. Okay. Ito yun. Ang ginawa namin ay pinalalim namin ang ibig sabihin ng devosyon Santo Niño. Hindi na sapagkat kami dahil sa saya o ganyan, marami kaming natututunan. Pero sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin, sapagkat ang Diyos, yun ang pinadala ng Ama sa atin para ipakilala siya sa mga tao habang sila nabubuhay. Kaya ako'y natutuwa dahil sa Cebu ay nakafocus sa Santo Niño kay Jesus. Ngayon naman po si His Eminence Cardinal Chito Tagle, no? Kasi kayo po ang pinakabata. And then you mentioned, saring-saring. Santo Niño. Hindi, malayo. Diba? Na talagang, sabi mo kanina, Eminence, na hindi lang bata o matanda dapat bigyan ng pansin kasi nga, kayo din po nalilito din sa dami ng mga temptation pumapasok, di ba? So nakikita natin, the church is listening, the church is awakening. Talaga nakikita, no? Hindi na natutulog ang simbahan, no? So anong masasabi niyo ngayon dito? Pag ako nakakapagkwentuhan sa kanila, nakikita ko, no, yung exciting din yung mga panahon na kanilang kabataan, na pag nagkukwento nga sila, nai-imagine ko, naku, no, high school pa lang ako noon, no? Ako natutuwa rin na yung bagamat ang yaman-yaman nila sa karanasan, hindi lang silang dalawang kardinal, kundi yung iba pa nating mga senior bishops. Ako ang pakiramdam ko, ginagalang nila kung sino kami o kung sino ako. Wala akong naririnig na parang pressure kay Cardinal Rosales na, kailangan gayahin mo ako, ha? Parang ikaw ay clone ni Lolo Dempsey. O itong kay Cardinal Vidal na, ganito kami noon, dapat ikaw ganito. No, kundi kung yung unique gift mo sa simbahan, no, irespeto, no, at talaga namang mahirap namang gayahin sila. No? Magmumukha naman akong katawa-tawa kapag ginaya ko sila. No? At natutuwa ako na nagtitiwala sila na kung ang Diyos kumilos sa mga iba't ibang tao, siguro naman ang Diyos pwedeng kumilos katulad ko. Parang ganyan, ano? At ang laking bagay yun na yung, sabi mo nga kanina, parang yung expectations, no? Napakalaking bagay yung pinagkakatiwalaan ka sa iyong pagiging ikaw, may mga limitasyon ka, at magtitiwala na ang Diyos ay kikilos dyan. No? Ang aking nakikita ngayon na marami, no? Pero ang isang nakikita kong panawagan, lalo na sa mundo ng kabataan, sa mundo ng mga mahihirap, na napakarami. No? Sa Manila, kitang-kita mo yan. Minsan, pagpa-uwi ako galing sa isang parokya, paggabi na, tapos makikita ko yung mga taong naghahanda ng kanilang matitigilan, parang bahay sa bangketa, naglalagay ng mga karton na parang ito na yung bahay nila, no? Tapos pag uwi mo, parang hindi ka na makakain, hindi ka makatulog, parang nai-imagine mo, paano mabubuhay yung ganyan, ano? Tapos, minsan maimbitahan ka naman sa pagkagagandang bahay, pero pagpasok mo parang ang lungkot din naman, no? Emptiness, parang ganyan, ano? So, ang parang naaano ako dun sa mayaman, mahirap, bata, hindi na bata. Ang isang malaking tanong ngayon ay kahulugan ng buhay. At siguro, isa ito sa pamamaraan para si Jesus ay maipahayag. Sa malalalim na tanong ng buhay, hindi na masasagot yan ng medisina, hindi na yan masasagot ng physics, hindi na yan masasagot ng siyensya. May mga tanong sa buhay, meaning na si Jesus at ang kwento ni Jesus ang nakapagbibigay. So magandang pag-usapan natin kung paano papasok si Jesus sa buhay ng bawat isa sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira.
Lolo Densi, narinig po natin kanina sabi ni Eminence Cardinal Tagle na talaga po na napapansin niya yung gap between the rich and poor ay very evident. But not only in the Philippines, but sa lahat po ng bansang Katoliko, napapansin yun. Is it because ang faith natin hindi totoo, nagiging nominal na lang tayo? Anong napansin niyo? Kasi with your wide experience, anong masasabi po ninyo? Una sa lahat, sabi mo, Elby, na yung agwat ng mayaman at mahirap, malakas at mahina, may kwarta at wala, may kapangyarihan at nasa tabi lamang na pinapansin, ay lumalaki talaga. Mangyayari yun, tutuklas tayo ng tutuklas ng paraan, at ang gobyerno naman ay gumagawa din yan. That is not the ideal community. Yung komunidad na ideal na naging posible kay Jesus, balik ulit kay Jesus, ay yung magkakaabutan kayo, magkakasama. Alam mo ito rin, si Pope Benedict Emeritus, mayroong siyang sinabi sa kanyang unang encyclical. Kita mo na agad itong tao nito, right on the very start, ay ang Diyos ay pag-ibig, sabi niya. Ang Diyos ay pag-ibig. At nakatitik yan sa Biblia, sa unang sulat ni San Juan. Sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, yung pag-ibig na yan ay binigang buhay na maaaring intindihin, salitang buhay na maintindihin, maaaring makita, maaaring madinig, maaaring yakapin kay Jesus. Dapat balik ulit kay Jesus. Anong sabi ngayon, Pope Emeritus, doon sa Deus Caritas Est? Sinabi niya doon, sa isang komunidad lamang na may pananampalataya sa Diyos, dahil mga Kristiyano, hindi maaaring magkaroon ng ang dukha ay napapabayaan sa mga essential needs niya. Alam-baga, siya sabi niya, Kristiyanong may pagmamahal kay Kristo lamang ang maaaring magbigay niya lunas. Baliktarin mo sinabi ni Pope Emeritus Mary, kung saan may nawawalan, kung saan may nagugutom, kung saan nga, sabi nga ni Cardinal Tito na kung saan merong walang malatagan tutuwa sa gabi, kung merong ganyan, maniwala, hindi yan Kristiyano. Ang bayan hindi Kristiyano. Ayan, ganyang katalas ang pagkasalita ni Pope Benedict. Ganon. So malinaw na malinaw. Malinaw, sa makatuwid. Hindi, may karugtong pang mo. Ibalik mo si Kristo doon sa hatipunan na yan. Sinimplify na yan ni Jesus eh. Doon sa kanyang, the rich man and the poor man, na siya ang kanyang ugat ng pondo ng Pinoy, nakaugat din kay Jesus. Tama si Benedict. Na kay Pala naman, natututunan ng yan ibang Pilipino. Sumasali sa ganun. Hirap lang. Hindi tinatablan. Kunti pagdasal, kunting sakripisyo, kunti pang pagnig kay Kristo, kunti pang Kristo. At siguro, susuko din tayo bago bumalik si Jesus uli. So malaking challenge it is. Yan, no? Before He returns, before He returns for the second time, ay subukan natin. Pero kakaiba po ang experience ng Cebu because of the Santo Niño and now with Pedro Calunzo. Nagiging strong ang faith ng mga tao. Pero parang ang mga dukha, sabihin natin, o yung mga mayayaman doon, parang they are working together kasi may isang nag-uugnay sa kanila. Totoo yun, di ba, Eminence? Yeah. Ang nangyayari sa Cebu ngayon, yung pagpapatutuo o witnessing na nakikita ko nga ng ang gap, paghihiwalay ng mayayaman. Lalo to kung ngayon nakatira sa isang subdivision na puro mayayaman. Naramdaman yung lungkot? Oo, kakaiba. Pero sinabi ko sa gwardiya doon, pag may umahanap sa akin at meron kailangan, papalapitin dito. Papapuntahin sa aking bahay. Dahil na, ano ang gagawin ko sa subdivision na yun? Kung parang ako'y nakapreso. Pero pwede pa pala na pag dumadating sa akin mga tao na may kailangan, karaka-raka ay nabibigyan ko ng atensyon. Kahit ako'y nasa dulo ako, pag sinabi kong papasukin sila, sabagat makakatulong tayo diyan. Open kayo and regardless of status in life, as long as witnessing talaga kailangan. Witnessing, patutunganan mo na
kung yung naniniwala sa Panginoon, sa Santo Niño, ay ipakita mo talaga totoo yung pagmamahal na yun sa pamamagitan ng pagbibigay ng galang sa kanila at pagtulong sa kanilang pangangailangan. Eminence, galing po sa inyong salita yan, no, na naramdaman ninyo yung sitwasyon ng buhay na mahihirap. And then sometimes you ask yourself, why is this happening? Diba? Siguro minsan natanong nyo din, saan tayo nagkulang? Yeah. Diba? Do you feel na tinanggap nila ang kanilang buhay as it is because alam nila hindi sila papabayaan ng Diyos? When we said God loves the poor. Yung sitwasyon kasi ng kahirapan, napaka-komplikado, no? May elementong kultural, may politika dyan, may economic factor yan. No? Bawa, may mga ibang continents, no, na ang daming namamatay sa gutom, hindi dahil kulang sa pagkain, kundi iniipit halimbawa ng mga politiko para hindi makarating ang pagkain dito sa isang lugar na kaaway nila. So, napaka-komplikado, no? Pero bilang mga taong simbahan, ang isang bagay na laging parang umaan sa isip ko ay yung mukhang hindi naman problema na naniniwala sa Diyos eh. Pag tinanong mo ang bawat tao, no, so laging sasabihin naniniwala naman ako sa Diyos eh. No? Pero pag nakita mo yung buhay, no, kung naniniwala sa Diyos, bakit ganito? No? May crime, may poverty, may ganyan. Nung isang araw naisip ko, baka hindi problema ng naniniwala sa Diyos eh, kundi anong Diyos ba ang pinaniniwalaan mo? Tama. Baka idolatry na eh. Okay. No? Baka naniniwala ako sa Diyos, pero baka naman ang Diyos ko pera. Kapag Diyos ay pera, ang tao ay pwede ko nang tapak-tapakan yan. Yung aking mga empleyado, pwede ko nang baliwalain yan kasi ang sinasamba ko, pera. No, so parang hindi sapat pala ngayon sa tingin ko na tanggapin mo na lang na naniniwala naman sa Diyos yan eh. Dapat siguro isunod, sino ba ang Diyos mo? Kung si Jesus, ang anak ng Diyos na nagpakumbaba, no, sabi nga ni San Pablo, hinubad ang kanyang sarili, nakiisa sa simpleng tao, naging duka para yumaman ang iba, yumaman in the sense of yung buhay na walang hanggan. Kung siya ang Diyos ko, then makikita yun sa aking... kaya siguro kailangan mag-reality check eh. Sino nga ba ang mga Diyos natin? Ano? Yung iba, baka ang Diyos nila yung kanilang cellphone. Tama ka nga, ang Diyos pwede yung power. Ang Diyos pwede yung financial, no? Pera. Ang Diyos pwede, as you said, yung mga gadget. Sarili. Diba? Sarili, no? So, yun ang sinasabi yung talks ninyo sa Quebec ng mga false God, diba? So, napakaganda kasi na sharing yun. In line with also this Holy Week, no? Tapos, talagang malaking challenges po sa ating Pilipinas yung nangyayari, no? So, lahat po ng expectation ng buong mundo, diba? Lalo na sa Asia, emerging ang faith natin ngayon sa buong Asia, diba? So, Philippines, I think we really play a very important role. So, napakaganda po ng sharing ng ating tatlong cardinal sa Pilipinas kung saan po bawat isa talagang pinapakita nila ang yaman ng kanilang experience at kung paano nila mag-guide ang ating bansa sa tamang landas tungkol po sa ating pananampalataya. At malinaw na malinaw ang samahan po ng tatlong cardinal, whether retired or not, talagang they work together. Buhay na buhay po sa puso nila si Jesus at buhay na buhay ang pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. As long as we put Jesus into our hearts and mind, nothing will go wrong. Ipapagpatuloy po namin ang mayaman na discussion namin sa part 2 dito po sa susunod na linggo sa program ng Power to Unite with LB.